Minsan hindi natin pinapansin ang kanyang tinig dahil hinahamon tayo nitong magbago. Ayaw nating tanggapin yung kanyang presensya sa mga taong pangkaraniwan na nating nakakasama, sa pamilya, sa kaibigan, o kahit sa mga estranghero. Ang pagtanggi sa salita ng Diyos ay humahad lang sa biyaya, ngunit ang pagiging bukas sa Kanya ay nagdadala ng pagbabago. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Tandaan ninyo, walang propetang kinikilala sa kanyang sariling bayan. Ngunit sinasabi ko sa inyo, maraming biyuda sa Israel noong panahon ni Elias nang hindi umulan sa loob ng 3.5 taon ay nagkaroon ng taggutom sa buong lupain. Subalit, hindi pinapunta si Elias sa kanino man sa kanila, kundi sa isang biyuda sa Sarepta, sa lupain ng Sidon. Sa dinami-dami ng mga may ketong sa Israel noong panahon ni Eliseo, wala ni isa mang pinagaling at nilinis maliban kay Naaman na isang taga-Syria. Nagalit ang lahat ng nasa sinagoga nang marinig ito. Nagsitayo sila at itinaboy siyang palabas, papunta sa gilid ng bundok na kinatatayuan ng bayan upang ihulog siya sa bangin. Ngunit dumaan siya sa kalagitnaan nila at umalis. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay rejection. Siguro naman, tayong lahat ay nakaranas ng ma-reject. Kanya-kanya tayong karanasan ng rejection sa buhay. Iba-iba nga lang ng degree o ng level o ng dating sa atin. Depende rin sa kung sino yung nag-reject sa atin. Kung ang nag-reject sa atin ay stranger, hindi naman natin ka-close, hindi naman natin kakilala, siguro madaling i-handle at i-manage sa sarili kasi sasabihin lang natin, ba't sino ka ba? Pero kapag ang nag-reject sa atin ay sarili nating mga kababayan, kaibigan, kapamilya, kamag-anak, ibang usapan yan. Mas malalim yung sugat, mas malalim yung dating sa atin. At minsan, matagal natin itong dinadala sa ating sarili. Kaya yung proseso ng pag-aayos ng sarili medyo mahaba. Depende sa lalim at tagal ng rejections na ating naranasan. Alam niyo, napakahalaga na magkaroon tayo ng malalim na pagkilala at paghawak sa sarili. Kung paano tayo tinitingnan ng Diyos, kung paano tayo minahal, niyakap, tinanggap ng Diyos sa kabila ng ating mga kahinaan, kapintasan, mga pagkakamali at pagkukulang sa buhay, para magkaroon tayo ng pagkapit, matibay na pagkapit sa ating sarili. Upang sa ganoon, humarap man tayo sa iba't ibang mga rejection sa buhay, manatili tayong matatag, manatili tayong kumakapit. Ang Panginoong Jesus hindi naging exempted sa experience of rejections. At yan yung gospel natin ngayon. Sabi nga niya, walang propetang tinatanggap sa sarili niyang bayan. At binanggit niya yung karanasan ni Propeta Elias na after 3.5 years ng taggutom, ay ipinadala siya sa mag-ina ng Sarepta. Hindi naman siya pinadala kahit kanino sa Israel, kundi sa isang stranger, sa isang hindi part of the family, sa isang lugar na itinuturing na pagano. At si Propeta Eliseo, dinala siya kay Naaman na ketongin, hindi naman sa mga ketongin sa Israel, kundi sa isang foreigner na si Naaman. Hindi matanggap ng mga kamag-anak, mga kapamilya, kababayan niya itong turo ni Jesus. Kaya gusto nilang patayin si Jesus, itinaboy nila, at gustong itulak doon sa bangin, patayin. Imagine that. Hindi lang basta-basta rejection, kundi gustong ihulog sa bangin si Jesus. Literally, gusto nilang patayin si Jesus. And take note, mga kababayan niya to. Mga kamag-anak niya siguro yung iba dyan. Imagine that kind of rejection. Dahil hindi nila matanggap yung sinasabi ni Jesus, hindi nila matanggap yung pangaral ni Jesus. Why?
Una, because of over-familiarity. Pamilyar sa kanila si Jesus. At ang tanong, sino ka para magturo sa amin? Sino ka para mangaral? So para sa kanila, walang authority si Jesus. Walang credibility si Jesus. At hindi lalo nila matanggap na yung sinabi ni Jesus ay laban at against sa kanila. Dahil yung dalawang propetang binabanggit ni Jesus, na mahalagang propeta na kinikilala nila, ay ipinadala ng Diyos hindi sa mga Israelita, kundi sa mga itinuturing na foreigner, mga pagano at hindi part of the Judaism, hindi part ng pamilyang mga Hudyo. No? Halimbawa, si Propeta Elias pinadala sa Sarepta. Si Propeta Eliseo pinadala kay Naaman. They are not Israelites. They are foreigners. They are not part of the family. Siguro magandang itinuturo sa atin ng Panginoon, sa ating lahat, bagamat tayo nakakaranas ng rejection sa buhay. Tinatanggihan man tayo, kinukutya man tayo ng iba, pero there will always be people who will accept us, who will love us, who will embrace us. Maging sino man tayo, maging ano man tayo, sa kabila ng ating nagawa, meron at meron taong yayakap sa atin, tatanggap sa atin, magmamahal sa atin. Higit sa lahat, of course, ay ang Diyos. Tanggihan ka man ng mismong sarili mong kapamilya, kamag-anak, mga kaibigan, there will always be people who will understand, love, and embrace you. Kasama na doon ang Diyos. Kaya mga kapatid, napakahalaga na tingnan natin sa ating mga sarili yung mga experiences natin of rejections. Reality yan. Hindi natin kinakailangang itanggi o ikaila. In one way or another, we are being rejected. At ang pinakamasakit na rejection sa buhay ay yung rejection na nanggagaling sa sarili nating kamag-anak at kapamilya o kaya naman mismong ating matalik na kaibigan. Pero yon, huwag kakalimutan, hindi katapusan ng buhay, hindi katapusan ng mundo kung meron tayong experiences of rejections. Yes, masakit. But embrace the pain, accept the pain, and move on. Tulad ng Panginoong Jesus, kung siya hindi naging exempted sa rejections, how much more tayo? Pero tinuturo sa atin ng Panginoon, kung naranasan ni Jesus yung rejection, alam niya kung gaano kasakit yung rejection, then He can and He will understand our struggles. He can and He will understand our pains. Kaya, i-offer natin yung pains of rejections kay Jesus. At bibigyan niya tayo ng lakas para harapin at panghawakan yung mga experiences na yon that we are being rejected, not accepted, refused, and considered outcast. Mga kapatid, huwag mawawalan ng pag-asa, huwag mawawalan ng dahilan para magpatuloy. Meron at merong nagmamahal, magmamahal, tatanggap, at yayakap sa iyo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ama naming Diyos, isinusuko namin sa iyong lahat ang mga pangit naming karanasan, lalong-lalo na ang rejections na nanggagaling sa aming mga kaibigan, kamag-anak at kapamilya. Kung paanong naranasan ni Jesus ang rejections sa kanyang buhay, amin ding tinatanggap ito ng buong puso at iniaalay sa kamay ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Pagpalain po kayo't ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mga kaibigan, inaanyayahan ko kayo na sumama sa akin sa isang pilgrimage sa Eastern Europe mula May 20 hanggang June 5 ngayong taong ito. Bibisitahin po natin ang Switzerland, Liechtenstein, Hungary, Slovakia, Germany, Czech Republic, Poland at Austria. Lalakbayin natin ang mga yapak ng mga santo, mananalangin sa mga kahangahangang simbahan at palalalimin ang ating pananampalataya ng sama-sama.
Higit pa po ito sa isang paglalakbay. Ito ay isang espiritual na karanasan. Kaya sana, huwag nating palampasin ang pagkakataong ito. At para po sa mga karagdagang detalye ng pilgrimage na ito, at kung gusto nyo magpareserba, makipag-ugnayan po kayo kay Toby sa 0917-317-4536 o mag-email sa inquiry@tobiyahe.com. Magsama-sama po tayong maglakbay sa pananampalataya at maranasan ang presensya ng Diyos sa puso ng Europa, lalong-lalo na ngayong Hubileo ng Pag-asa. Magkita-kita po tayo.